Tayo po ay magdiwang sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Bagyan lang ang ating ginagawa para madala sa Jesus sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Pumili tayo ng patawad sa Panginoon. Panginoong Jesus, liwanag mula sa Diyos. Magmukhang liwayway ka sa buong mundo. Liwanagan ang aming mga puso at pamumuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, katarungang mula sa Diyos. Gawing maangkin ng iyong bayan ang pinalindigan mo at katapatan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kapayapaan ng Diyos. Bigyan po ang mga karainan ng mga maralita at nagdarako at buksan ang aming mga pandinig at puso sa kanila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Patawarin ang aming mga kasalanan, Panginoon, at ipunin kami bilang binigis mong bayan. At dumay kami sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinagnubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong katakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpo sa mga hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at nakinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningingan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningingan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawin ito, kung iyong mga malas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin, pawang kagalakan yaong madarama. Pag
sapagkat ang yaman ng iyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Puon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong karunungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa manihirap, maging tapat siyang tunay. Puon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa iligig ay kakalat. Puon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. May haring nasa pulo at naroon sa Espanya. Maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa'y magpupuri, maglilingkod sa tuwingan. Puon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namin ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Puon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at
nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kaniyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Ang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Ganyan ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel. At itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamahala sa aking bayang Israel. Tama ba dito, lihim na pinatawag ni Herodes sa mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila at tungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, balita agad niyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat na kinaroonan ng bata. Kaya na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang patong tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata. Sa piling ng kanyang inang si Maria, lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, pamangyan at bilang. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos kung magitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo na. Kapistahan po kayo ng Epipanya o sa Tagalog, papakita ng Panginoon sa lahat ng bansa. Yun po mga pantas galing sa silangan, hindi po sila galing sa kanluran. Kaya sa isag sila yung mga iba't ibang taong naghahanap ng katwirang makadiyos. Yun po mga pantas naghahanap ng katwirang makadiyos. Nakita nila ang liwanag sa kay Jesus. Kaya inihayag na ang liwanag ng Panginoong Kristo bilang bata na lalaki ang nais ng Diyos na maihayag sa lahat ng tao. Ito yung ating binibigyan ng pansin ngayon. Ngayon po sa Pilipinas, maraming parokya at gumagawa po ng isang pahayag o announcement pagkatapos na ihayag ang mabuting balita. Binubuhay po ang isang tradisyon ng simbahan ang dati talagang ginagawa kapag araw ng Epipanya. Ano po yung tradisyon na yun? Sa pagdiriwang ng misa sa araw ng Epipanya, pagkatapos ihayag ang mabuting balita, ihahayag din ng pari ang petsa ng ritual ng Pasko ng pagkabuhay. Yung Easter ritual. Kaya ihahayag po sa inyo. Ngayon pong taong ito, ang Pasko ng pagkabuhay ay pagdiriwang sa March 31, Sunday. Pero po, bago yung araw na yun, naroon po yung Huwebes, Biyernes, Sabado. At yung pong apat na araw na yun, dahil Huwebes po kasi ng hapon, bahagi na po ng Biyernes, sa time recording ng simbahan ay 3 araw, 3 araw ng Pasko ng pagkabuhay. Nung pong binabasa ko yung message tungkol dito at inuunawa, natanong ko sa aking sarili, bakit kaya sa araw ng pagkapakita ng Panginoon
mo ihahayag yung Easter Triduum? Anong kahulugan? Anong kaugnayan ng Epiphany nagpakita ang liwanag ng Diyos bilang sanggol doon sa muling pagkabuhay ng Panginoon matapos siyang magpakasakit sa krus? Natanong ko po yun. Una po, pinakamahalagang selebrasyon natin bilang mga Kristiyano, mga Katoliko, ang Easter Triduum. Kung meron kayong dapat daluhan sa isang taon, dapat yung selebrasyon ng Webes ng hapon, Biyernes ng hapon, at Sabado ng gabi. O kaya linggo ng umaga, pakinggan kayo sa amin ng gabi. Sapagkat itong linggong ito, itong tatlong araw na ito, pinagbigawan natin ang hiwaga ng kaganapan ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Mula sa kasalanang nagwali sa atin ng Diyos, tayo inalis sa pagkaalitin na yon ng sisimulatay sa krus. At sa kanyang muling pagkabuhay, binalik tayo sa buhay ng mga Diyos. Kaya kung wala po yung ginawa ni Diyos na yun, na ating inubilita sa Pasko ng pagkabuhay, wala po tayong magagawa bilang tao. Yun po yun. At doon, ang napakahalagang isang simbolo ng Pasko ng pagkabuhay ay si Jesus ay isasagisag ng natawag na Paschal Candle. Isang malahing kandila na sisilbihan sa isang bagong apoy. Si Kristo muling nabuhay ay liwanag ng buhay na kasama ang Diyos, buhay na walang hanggan, siyang liwanag ng pag-ibig at malasakit ng Diyos. Sapagkat bago nagliwanag, si Jesus ay nagmalasakit sa mga tao kung siya nabuhay sa mundong ito, nagmahal, nagpagaling, naawa, nagpatawad, natangat ang buhay ng pagkatao, nagbigay ng kabusugan, lahat ng mabuting nagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos, kanyang ginawa, kasabay ng kanyang pagsasabing ang paghahari ng Diyos ng pag-ibig ay narito na. Pero ang naging kapalit nun sa mga ayaw sa kanya, siya ay inalis sa kanilang landas, ay pinapako sa krus. Pero di tinanggihan ito, inako niya ito, kung ito lang ang paraan para ang tao ay lubos niyang masamahan kahit sa kamatayan, upang ang mga tao sa kanyang muling pagkabuhay ay maisama niya sa kanyang karangalan bilang dakilang anak ng Diyos. So, ginawa niya natin. Kaya nasa likod ng liwanag na ito, ang malasakit, ang habag, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya yung liwanag ng kandila ay sagisag ng pag-iisa sa Diyos na may buhay na walang hanggan. Pero liwanag nito, ang kapal ito, ay malasakit, pagpapatawad, at pag-ibig. So, ito yung liwanag na ito. Ayun po, sa pag-isang ito ng pagkatuwid ng Panginoon, sinasabing si Jesus ang liwanag sa kanyang pagiging sanggol. Tuwag-tuwa yung mga pantas. No? Tuwag-tuwa sila, nakitin na ang sanggol. No? Ang isang sanggol ay isang mahina. Di ba? Mahinaan lang siya. Pero sa sanggol na ito, naroon ng Mesiyas ang pagkapagligtas. Kung sinasabi sa atin, sa kanyang pakikiisa sa ating kahinaan dito sa mundong ito, handa siyang magtiwalak na lubos-lubos sa Diyos para makiparamdam lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Handa siyang yumapak sa ating tinatapakan, handa siyang lumanda sa ating lalandas bilang mga tao. Ano man ang ibig sabihin nito, ang di lang niya ginawa, bumigay sa kasasap sa tukso, ilang di niya ginawa. Pero lahat naranasan niya. Mula ng kanyang pagkasanggol, tinanggap niya ang kahinaan para ang kalakasan ng Diyos ang manay sa kanya at mapasa atin. Para malaman ng mga tao ang Diyos, handa tayong samahan kahit anong kondisyon. So, yun po yung kinasisiyan ng mga pastor. No? Kaya dahil doon, sa ginawa ng Diyos sa pagkakatawang tao, kaya nabanggit ko na kanina, naranasan natin ang malasakit, ang habag, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya dahil doon, nagkaroon tayo ng buhay ng Diyos. Nabuhay tayo ng buhay ng Diyos dahil kay Jesus. Kaya nga, kung paano ngayon ang tanong sa atin, kung ganito ang Panginoong Kristo at inianak niya ating pagkatao dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, paano naman tayo magiging kabahagi ng kanyang pagpapamalas ng liwanag ng Diyos, ng liwanag ng kanyang buhay na mapagmalasakit, maibigin at mapagpatawad para mabuhay ang ating kapwa-tao.
Ang sabi lang sa atin ay mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo, inagtarili ang ibig. Pero isa pong sagisan nito na pinapaalaala sa atin ng ating mabuting balitang narinig ay kung saan ipinanganak si Jesus. Saan po pinanganak si Jesus? Saan? Saan po? Saan nyo? Sa lugar. Ang Bethlehem. 4 na beses binanggit ang salitang Bethlehem. Kapansin-pansin po yun. Lagong binabanggit ang salitang Bethlehem. Bakit kaya? Meron kayong nais ihiwati yung sumulat na kung ano yung ibig sabihin ng kung saan isnilang si Jesus? Sa salita po ng mga kababayan ni Jesus sa kanyang maninuno, yung po salitang Bethlehem, tawag sa lugar ng mga sinilang, ang ibig sabihin po sa English ay house of bread. Bahay ng tinapay. Tandaan po natin sa panahon ni Jesus, ang number 1 nilang pangunay pagkain araw-araw para mabuhay ay tinapay. Hindi po kanin. Sila po tinapay. Kaya house of bread. Walang sinasabi na si Jesus ay silang sa bayan na kung saan meron kang kakainin para mabuhay. At nung nilagay po sa sabsaban, talaga pinakita siya ay pagkain. Kasi ang sabsaban, pakainan po yung mga hayop ay pagkain. Para mabuhay. So sa isa nito ay ang pagbibigay buhay ng Diyos sa magitan ni Jesus. At yun ang ginawa ni Jesus, kaya napag ko sa inyo. Pero noong siya'y magpapaaral sa mga alagad niya at mag-iiwan siya ng pamamaraan para siya patuloy na makasama ng kanyang mga alagad at ang mga nanalig sa kanya, anong bilin niya? Nung huling hapunan, kumuha siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, naghati-hati ito, ibigay sa kanyang mga sinabi, kumain kayo ito aking katawan. Diba? Kaya, yung tinapay na isnil sa Bethlehem, sa Iso Kristo, ang pagkain ng buhay, ay naging pagkain natin na tumanggap sa kanyang Espiritu at naging pagkain natin tuwing tayo'y nagdiriwang ng banal na misa. Kaya pag hindi ka nagsimba, hindi ka nabubusog ng pagkain ng Panginoong Diyos. Diba? So yun po yun. Kaya yung tinapay na yan, ating ginagawa ng Diyos na maging katawan ni Jesus, ay hindi po basta kung saan ang galing. No? Pero bakit tayo naman doon? Masasabi po natin, may simba, naroon ng Bethlehem. Tingnan misa naroon ng Bethlehem. No? Kaya pag wala tayong hindi tayo simba, walang Bethlehem. Walang pagbibigay ng pagkain galing sa Diyos. Yan. Tandaan po natin ang bagong Bethlehem. Ang bawat simbahang nagtitituan ng mga tao para magmisa at gawing katawan ni Kristo ang tinapay, din po yung bagong house of bread o simbahan. Pero gaya po ng nababanggit ko sa inyo noon, yung tinapay na yaon ay binubuo o ay palatandaan ng pamumuhay ng bawat alagad ni Kristo na nagmamahal sa kapwa-tao, nagmamalasakit sa kapwa-tao, nahabag sa kapwa-tao, nagbibigay buhay sa kapwa-tao. Yun po yung sinasakising ng tinapay. No? Kaya kung ano po yung ating iniaalay pamumuhay bilang alagad ni Kristo, bilang sumusunod sa kanyang halimbawa at aral, yun po yung ating pamumuhay na kalakip ng palatandaan tinapay at alak para maging katawan ni Kristo. Kaya the more we live by Jesus' words and example, the more yung liwanag ni Kristo makikita sa ating mga tatahanan. Makikita ng asawa mo, makikita ng anak mo, mararanasan ng kapitbahay mo, mararanasan ng kasambay mo, mararanasan ng katrabaho mo, dahil nasa buhay mo yung pag-ibig, matasakit, awa ng Panginoon. Yun po yun. At yun po yung ating iniaalay sa misa. Kaya kung ang lahat po nagsisimba, ay gumawa ng isang kabutihan bawat araw sa loob ng 1 linggong 7. Kung kayo po rito mga 60 times 7. 67 po yun. Di ba natin? Tingnan mo. Ha? Ayan, mathematics. Okay, diba? Yun isa lang. Pero kung marami tayong ginawa, wala pag-isa hanggang sa gabi, pag linggong tayo nag-inisa, yung tinapay na yun, napakayaman. Si Kristo, masiglang-masigla, masustansya. Dahil yung mga taong naging bahagi ng ating buhay araw-araw, naranasan nila si Kristo. Kaya, tuwing nagsisimba tayo, ang liwanag ni Kristo
ay sumisikat sa lahat ng tao. At dahil pinagyaman tayo ni Kristo ng kanyang Espiritu at binigkis tayo ni Kristo ng kanyang Espiritu, di ba, itinabay, nilukuban ng Espiritu Santo, pinag-iisa tayong lahat. Paglabas natin ng misa, kung mas matindi ating pagkakabigkis, no? Kaya na, very minimal po sa simbahan, di ba? Yung ating pagkataog na yan. Magkakilala ba kayo lahat? Lalo yung mga katalinyan? Alam niyo ba yung mga nangyayari sa buhay nila? Di ba? Alam niyo po, pwede pa lang sa isang lugar po dito sa Kawa, meron kami day missionary, si Brother Sergeant. Yung mga tao nung dinalo na kaibigan niya para ipakilala ng Panginoon. So nagkaroon sa mga grupong kasama niya nagpapahay-pahay. Kung bago magpasko, papasko handun namin, binago namin. Hindi ko kami nag-iipon na ng alay sa bayan tapos binibigay sa mga bayan. Sabi namin, o kayo mga leader, mag-ikot kayo, magdalawa yung mga kapitbahay, ibiganan niyo. Kung sino makita niyo kaya magbigay, encourage yung magbibigay ng pamaskong dog. Pero hindi yun. Kailangan isama niyo sila para puntaan naman yung mga tao nakilala niyo talaga nangangailangan para makilala nila na kaibigan nila. Para ilalagay nila sa eco bag yung talagang kailangan ng tao. Hindi lang basta Christmas package, no? Diba? Kundi talagang kailangan nila. O, ginawa naman po nila, no? Kasi pero sa discovery nila, habang yung mga kasama ni Brother Sergeant, nakala namin, mahirap na kami, pero may mas mahirap pa pala sa amin. Kaya kahit mahirap itong mga tao ito, nakaikot pa rin sila. Pero pag yung pera na ipon nila, hati-hati nila sa bibigyan. 170 pesos lang per family. Nakaabot nito. Kaya sabi ko, kay Brother Sergeant, tsaka sa, okay, magdala sa mga tao, at least alam nyo kung ano yung condition ng kapwa. At least alam nyo kaibigan nyo sa kaibigan kayo. At least magkakilala kayo. At least, ginawa nyo lahat ng meron kayo sa kanilang kahirapan. Okay, magdala, bahala na ang Diyos. Sa awa naman po ng Diyos, ibang barangay sobra nagbigay. At meron po nagbigay social action na galing sa video o the 100 baskets to. Madalas ay marami rin sa nagtaga. Pero ang kaibahan nito, ang binigyan mo, alam mo, nakilala mo, at talagang alam mo yung pangailangan. May nag-grow, may nagbago sa pagbibigay. Dati kasi makapagbigay lang, o Pasko na, okay na, kasi siya nakapagbigay ako, nakapagbigay ko sa misa ng ganito para sa mas sumandog, nabigay ko ng 5,000, alala ko pa kailan kung anong nangyari, pahala sila din. Eh, okay na lang nila, yung binigyan, diba? So, kung naroon talaga yung ating pagmamalasakit talaga, hindi lang basta lang nagbigay, hindi may malasakit ka, gaya ni Kristo. Kasi naging bata nga siya, naging sangulat, lumaki nga siya sa atin. Kung ganun po ang pag-grow ng ating pananampalataya, whenever tayo pinag-aalay kay Jesus, gaya ng mga pantas, di ba? Nag-aalay tayo kay Jesus. Di ba ang pantas, aalay po siya, ba? Ito ang mga yan at miran. Unang bagay po yun, yung dito, material na bagay. Iniaalay natin sa Panginoon. Panginoon, anumang yaman ang meron ako, alam kong galing sa iyo. Ibabalik ko kung ano yung gusto mong gamitin ng kayamanan ito. Portion sa pamilya ko, kailangan nila. Portion sa kapwa ko na kailangan. Kapag kamag-anak ko, portion para sa isang estanghero, alam mo na kailangan, may budget ako. Okay, tapos, kahit ko siya ng puso para ng senso, mahalin mo niya sa iyo. Para sabihin, binabago ako ng mga salita mo tulimbaw. So, yung ating ginagawa pag linggo-linggo, nagiging mas tunay na makaguluhan sa ating pamilya, sa ating kapitbahayan, sa ating trabaho, sa ating komunidad. Kaya alam nila, kaya ka nagsisimba dahil nasa iyo ang liwanag ni Kristo. May imagine nyo kung lahat ng mga tao ganyan ang pakiramdam sa atin. Pag tumitingin sa misa, liwanag naman sa misa. Sa totoo po nangyayari, hindi sa pagkakamasyato po kayong mabait. Meron kayong talagang itong halo. Hindi alam niya. Meron pong ganyan, pag sasaling sa blooming ka, di ba? May katumbas po yun sa gawang kabanalan. Hindi mo alam, pero there's a light that is casting up. No? So, yun po yung ating pangyari sa atin ng Panginoon. Kaya isang bagay po na ating titignan. Every time we celebrate Mass, hindi lang tayo nag-aalay sa Panginoon, maganda po lang. Pero may ginagawa ang Panginoon, binabago paglalo ng Panginoon ang ating pagkatao. Na-transform niya. No? Hindi na tayo simpleng tinapay lang na bibigay ng buhay. Hindi nagiging katawan tayo ni Kristo na bibigay ng buhay ng Diyos at kaisipan ng Diyos.
Yung mga pantas, matapos nilang makita si Jesus, no? Ano nangyari? Nung umalis na sila, tapos mag-andal kay Jesus, ano nangyari? Sinabi sa ng Diyos, magbago na kayo ng daan, no? Huwag niyo nang sundin yung daan, huwag na kayo bumalik sa Herodes, no? Daan ng kamatayan yun, kasi pagka makasarili, pagyakap sa kapangyarihan, gusto sarili na sa daan. Ipag-iba na kayo ng daan. Pero may po pag tayo nakakita ng liwanag ni Kristo, yung ating dating naugalian, papaguhin natin, no? Kapag bigay, ayun, may puso at may pagdama. Diba? Diba ako yun? Pagtingin sa anak, nagbibigay, pero alam mo na kung ano yung nasa puso ng anak. Diba? Talaga naintindihan ng anak, no? Yan po, diba, mas lumalalim pa ang ating pagkatao bilang Kristiyan. Binabago natin ang daan natin, gaya ng daan ni Kristo. The more we are changed by our encounter with Christ, the more the light of Christ shines in the world. Kaya talaga, kaya pag dumating ang Pasko ng pagkabuhay, di ba? Talagang may Pasko, masaya talaga. Nakatawid tayo sa mas magandang buhay. Yung po yung isang Pasko tumatawid. Ang Pasko is meant to pass over. Tumatawid tayo sa mas magandang buhay na nagliliwanag ang kaputihan ng Diyos sa lahat. Tumayo po tayo lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya po sa isang bagong kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Kristo ang iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa nilang Espiritu Santo, pinanganak sa Panginoong Birhen, pinagpakasakit po sa Pilato, ipinako sa krus na matayang libing, nangawag sa una ng mayumaw, na may katong araw ng buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Nang magmugulang pahilit ang tukom sa nabubuhay ng mga tayong tao, sumasampalataya po si Espiritu Santo, sa mga simbahan Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa patawaran ng kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tayong tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa araw na ito, kung kailan ang mga tao mula sa malayong lugar ay dumalaw upang sambahin si Jesus na Panginoon, lumawak nawa ating panalangin na kasunlapan ng buong mundo. Ating dasalin, pagniningin sa lahat ang liwanag ni Kristo. Pagniningin sa lahat ang liwanag ni Kristo. Magningning nawa sa lahat ng bansa at tanggapin nawa ng Iglesia ang lahat. Magkakaiba man ng kultura, manalangin tayo. Lumaganap nawa sa atin ang katarungan at sumapit nawa ang kapayapaan sa buong mundo. Manalangin tayo. Dinggin nawa ng bayan ng Diyos ang hinaing ng mga malalita, maging mahabagin sa mga mahihina, at mapagbukas puso at palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga umuusig sa Panginoon sa pag-uusig nila sa mga sumusunod sa Kanya. Manalangin tayo. Makita nawa ng mga naghahanap sa Panginoon ang talang magagabay tungo sa kabutihan ng Panginoon mula sa mga taong ganap ang pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Katulad ng mga pantas, matutunan nawang magbahagi at maghandog ang mga kabilang sa mga Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo. Tahimik nating ipaakyat sa Panginoon ang ibaba nating kahilingan. Panginoon, aming Diyos, nagsasaya kaming sinamahan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Tulutang siya ang magsilbing liwanag ng aming buhay, ngayon at magpakailanman. Amen.
kapatid, upang itong ating paghahain ay kaligdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama namin lumikha, tumayan mo ang mga alay na iyong sambayanan, na hindi na dito, umira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahan, inihahain at sasaluhang Yesu Kristo, kasama mo ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumailiyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas ang Diyos ng puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balat. Kaya nga iyong pinakikita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa isang katauhan sa pagkapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin, inarapat mo sa pagkataon namin ay magningning ang kaligtan ng kadakilaan niyang di magmamali. Kaya kaisang mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu ng banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng mundo, pinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga lagyan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito aking katawan ay handog para sa iyo. Ganyan naman ang matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagyan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa pagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagtalaga sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
Kaya tinari namin silang tinapay na nagbibigay buhay at ang haris na kakaloob ng kaligtasan. Kami ipapasalamat dahil kami yung pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ipagtuloy namin obispo at ng buong kaparian. Alahanin mo mga kapatid namin na hinlay ng pag-asang sila hindi mabubuhay kaya di ng lahat ng mga pumalaw. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaya sana San Jose, kaya sana mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkukulis karangal mo sa magitan mo anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa turo ni Jesus na ating Panginoon Diyos, maray po natin ang lakas loob. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng pagpapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sundan mo sa mga apostol sa kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan at ibibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakastan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkatay sa iyo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi sumayin. At sumayin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa ayon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang iyong tinapay at alak na nilukuban ng Espiritu Santo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Papalatay na aniyang sa kanya ay tumanggap. Panginoon, hindi ka dapat ang pagkatuloy sa iyo. Kung saan sikatang may gagawin na.
kasi kayo po ang Manalangin tayo. Manaming mahal, pangunahan mo kami lagi sa iyong liwanag upang ang loob mo ang iyong pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng parapat at lubusan sa magitan ni sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon At sumayin at pagpalain kayong lahat ng pagmahal ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos lang ang misa, bayan ng tanda yung liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos.